Kaya pala, pinabalik ninyo ako dito ay para ipanghalili ko si Shen Yao sa kasal? Isa ka sa pamilya Shen. Ngayong pinabalik ka namin, dapat mong isipin ang kapakanan ng aming pamilya. At saka, ang pamilya Gu ay isang mayamang pamilya sa Haicheng. Ate, para sa kabutihan mo ito ni Lola, nasa probinsya ka at nagtiis ng hirap sa mahabang panahon. Ang pag-aasawa sa pamilya Gu ay para maging isang mayamang misis. Pinapasaya ka lang ni Lola para maginhawahan ka. Kung ganoon kaganda ang sitwasyon, bakit hindi ikaw ang pumunta, ate? Isang probinsya na ka lang, bakit ganyan ka? Hindi marunong tumanggap ng kabutihan? Kung makakapag-asawa ka sa pamilya Gu, malaking karangalan na yan para sa'yo. Malaking karangalan? Kung ikaw ang mag-asawa sa kanila, hindi ba't mas bagay? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa aming pamilya Shen, ang mga bagay tungkol sa kasal ay laging pinagpapasyahan ng pinuno ng pamilya. Itong si Ginoong Gu. Wala namang diferensya, di ba? Huwag kang magsalita ng walang galang. Ang pamilya ni Ginoong Gu ay isang mayamang pamilya sa Haicheng. Maganda ang itsura at matino. Eh di wag na lang. Galing ako sa probinsya. Hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Kung ayaw mo, umalis ka na ngayon din sa pamilya Shen. Kakabalik ko lang. Paaalisin niyo na agad ako? Sige, basta matugunan niyo ang isang hiling ko. Aalis na ako kaagad. Basta pumayag kang magpakasal sa pamilya Gu. Kahit ano ang hilingin mo, pagbibigyan kita. Anong pinagtatawa mo? Narinig ko pong may lunas na kayo, kaya masaya po ako. Anong masaya? Ito, ang labis naman ng kondisyong ito. Si Ginoong Shengshu ay isang pambihirang tao. Ang paraang ibinigay niya ay tiyak na tama. Sa kalagayan mo ngayon, dapat mong sundin ang sinabi niya. Sa tingin ko, ayos naman. Hindi lang gagaling ang sakit mo, malulutas pa nito ang problema mo sa pag-aasawa. Changshin, mukhang gusto mong lumabas sa kotse, diba? Si. Huwag po kayong magulo, boss. Nagmamaneho po ako. Magpakasal sa isang babaeng hindi ko kilala? Mukha ba akong tanga? Ginoong Gu. Ginoong Gu, nag-antay ka. Ipakikilala ko sa iyo ang isa naming miyembro, si Shen Jiyi, ang magiging asawa mo. Ang pamilya ninyong Shen, sa pag-iisang dibdib sa aming pamilyang Gu, ganito lang ang mahahanap? Walang dibdib, walang puwit, wala talagang kahit ano. Ang mukha lang nito ay medyo pwede pa. Hoy, ikaw. Huwag kang magalit, Ginoong Gu. Halika, maupo ka, maupo ka. Ang kapatid kong ito, galing sa probinsya. Ang lakas niya, natural na mas malakas kaysa sa iba. Ang kamay mo, Ate Yao, ay talagang... Ginoong Gu, magpapakasal na kayo sa kapatid ko, hindi ba? Huwag na kayong gumawa ng mga bagay na nagdudulot ng maling akala. Si Ate Yao ay talagang maganda at mabait ang puso. Kahit ang boses ay napakaganda. Ginoong Gu, tingnan mo ang ate ko. Kumikinang ang mga mata. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan? At saka, may kasunduan na ako sa pag-iisang dibdib. Ikaw, batang babae mula sa probinsya, anong kasunduan sa pag-iisang dibdib? Kahit na meron, maihahambing mo ba sa pamilya Gu? Tama, ang ating Ginoong Gu ay talagang napakaguwapo at magaling. Wala talaga akong gusto sa kanya. Ano? Hindi mo ako gusto? Bakit? Pangit kasi. Hoy, ano ka ba? Maniniwala ka ba kung sasaktan kita? Ako, Gu Tianyao, ang binata ng pamilyang Gu. Anong klaseng babae ang hindi ko pa nakita? Ikaw pa ang hindi ako pinahahalagahan. Ginoong Gu, pakalma po kayo. Huwag nating sirain ang pagkakaibigan ng ating dalawang pamilya. Shen Jiyi, ang may kasunduan sa pag-aasawa sa iyo. Ito marahil ay hindi rin naman malaking pamilya. Sa buong Haicheng na ito, ilang mayayamang pamilya ang meron. Ang makakapantay sa pamilyang Gu. Paano naman ang pamilyang Lu kumpara sa pamilyang Gu? Ang pamilyang Lu. Pamilyang Lu, paano makakasama sa isang tulad mo ang magkaroon ng kasunduan sa pag-aasawa? Maniniwala ka o hindi? Oo, maniwala ka o hindi. Ito ay talagang imposibleng mangyari. Ang pamilyang Lu na ito ay ang sa Haicheng pinakamayamang pamilya. Ikaw lang karapat-dapat ka ba? Gustong maging phoenix ng isang manok sa bundok. Matandang ginang, ang inyong pamilyang Shen, ayaw makipag-ugnayan sa aming pamilyang Gu. Sa pag-aasawa, hindi rin kailangang gamitin ang pamilyang Lu bilang panangga. Walang hiya. Karaniwan ay hindi sumusunod ay hayaan na. Nangahas ka pang gamitin ang pamilyang Lu para magsinungaling. Ang pamilyang Lu ay hindi mo kayang abutin.
Hindi rin ang aming pamilyang Shen ang makakapag-provoke. Totoo ang sinasabi ko. Totoo pa ba? Sige, dahil totoo ang sinabi mo ngayon, ikaw tumawag ka sa pamilyang Lu. Kung sila ay sumang-ayon sa kasunduang ito, sa pag-aasawa kami naman hindi ka rin namin pahihirapan. Sige, tatawag na ako ngayon. Bakit hindi sumasagot? Marahil ay lumabas para maglibang. Pagod na rin ako. Una na ako. Hinto. Ang aming pamilyang Shen ay lugar na pwedeng puntahan kung kailan mo gusto at umalis kung kailan mo gusto. Tao, tulong. Lola, may bisita para sa pamilya Shen. Wala kaming panahon para sa bisita ngayon. Sabi niya, siya ay naghahain ng kasunduan sa kasal para sa pamilya Shen. Sino ang walang hiya na nangahas pang humabol sa pamilya natin? Ang pamilya Shen at Gu ay matagal nang may kasunduan sa kasal. Alam na ng lahat. Ngayon pa siya dumating para sinisiraan ako. Gusto kong makita kung sino ang walang hiya. Ang pamilya Lu. Paano naman napasok ang pamilya Lu dito? Lola Shen, iginagalang kita bilang nakatatanda. Pero tingnan mo ang pamilya ninyo, ano ba ang ginagawa ninyo? Ginoong Gu, ang nangyari ngayon ay tiyak na isang pagkakamali lang. Huwag kang mag-alala, bibigyan ka namin ng kasiyasyang paliwanag. Siye, kung ganoon ang sabi ng Lola, maghihintay ako ng paliwanag mula sa pamilya Shen. Aalis na muna ako. Kaysa kay Shen Jiyi, mas gusto ko pa rin si Ate Yao. Narito na si Ji Lu. Ginoong Lu, tara, siya. Lola, kami ay naparito ngayon upang makipag-usap tungkol sa kasunduan ng pag-aasawa ng ating dalawang pamilya. Ngayon, ako ay inatasan ng aming Pangulo ng Pamilya. Ang aming pamilyang Lu ay opisyal na humihingi ng kamay ng inyong anak mula sa inyong pamilyang Shen. Nagdala kami ng kaunting regalo as 1,000,000 sa cash at isang villa. 1,000,000? Sige, hayaan mo silang tumingin sa sarili nila. Gusto ko lang sanang itanong, Payag ako. sige, tara na, Saan tayo pupunta? magpakasal. Pag-aasawa? Biglaan ba ito? Hoy, kailangan ba akong magpalit ng damit o ano paman? Nagmamadali ako. Hoy, sandali lang. May ilan akong tanong para sa'yo. Shenji, anong ginagawa mo? May itatanong lang ako sa kanya. Oy, ito, ang pamilyang Lu. Ito ba ang inyong pamilya? Sino ka? Shenji. Sino ka naman? Ako ang pamilyang Shen, ang tunay na panganay na babae, si Shen Yao. At siya naman ay ang aking ama lang, ang naiwang kaibigan sa probinsya. Pasensya na, mali ang napuntahan ko. Siya ang pakakasalan ko. Alis na tayo. Ginoong Lu. Ginoong Lu, may kasunduan na siya, at ako, single pa rin. Wala akong ganoon. Hindi ba't ikaw ay nakalaan na sa pamilya Gu? Wala akong ganoon. Sa kanya ka ba magpapakasal o sa akin? Siyempre sa'yo. Shenji, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Siyempre, pakakasalan ko siya. Yung binatang Gu, ano na ang mangyayari? Si Binatang Gu? May ate pa naman si Binatang Gu, di ba? Umalis na tayo. Kayong dalawa, Kotse mo ba ito? Ang mahal nito siguro, ano? Ganun talaga ang mga babae. Sakto lang, Ang yaman mo pala. Gusto ko ng mayaman. kung magpapakasal na tayo, dapat siguro magkakilala naman tayo. Kumusta? Ako si Shenji.
20 taong gulang na ako. Malakas ang aking gana sa pagkain at malusog ang pangangatawan. Wala akong bisyo at walang kakaibang sakit. 8 akong taong mas matanda sa'yo. Medyo matanda ka nga. Pero okay lang, hindi kita ipagkakait. Kapag ikinasal ka sa akin, hindi ka talaga malulugi. Sobrang gusto kita. Sige, kailan tayo magpapakasal? Bukas ng umaga, 8:00, magkita tayo sa munisipyo. Alis na muna ako. Paalam. Shenzi. Chenzi. Ang mukha ng pamilya Shen ay napahiya mo ng lubusan. Ano bang ginawa ko? Bukas ng 6:00 umaga, ikakasal pa ako. Alis na muna ako. Paalam. Shen Ziyi. Salamat sa bulala. Alis na. Oy! Lola Shen. Hello? Kumusta? Nasisiyahan ka ba? Nasisiyahan. Narinig ko, mula nang umalis siya noon, sa probinsya siya nakatira. Hindi gaanong nakikihalubilo sa lipunan. Malamang isa siyang simpleng babae. Simple lang? Ang yaman mo pala. Gusto ko ng mayaman. Ang kasunduang ito ay nakatakda na ng 10 taon. Magpakasal na kayo agad. Oo nga pala, tungkol sa sakit mo, huwag mong sasabihin kanino man. Baka magkagulo na naman ang Haicheng. Opo, pa. Wala pa ring balita kay Ge Shengshu? Wala pa po, young master. Nandiyan na po si Miss Shen. Bakit pa po hahanapin si Ji? Shengshu? Tang, ka ba? Akala mo ba pag nagpakasal ka, gagaling na ang sakit? Gamitin mo ang utak mo. Totoo nga naman. Bagamat bata pa si Miss Shen, medyo kakaiba ang ugali niya. Pero si Ji Shengshu ay palipat-lipat ng lugar. Parang multo, mahirap hanapin. Talagang mahirap siyang matagpuan. Magpadala ka ng mas maraming tao para hanapin siya. Sige po, young master. Sa tingin ko, ang kasal ninyo ni Miss Shen, kahit medyo hindi ka panipaniwala, bagay naman kayong dalawa. Tingnan mo, ayaw na ayaw mo sa ibang babae. Kay Miss Shen, hindi. At saka, sa tingin ko, si Miss Shen ay medyo maganda naman. Ayoko sa'yo. Master? Master. Master. Guro, bakit ka naman kumakain ng patago ulit? Guro, sabihin mo nga, bakit hindi ko talaga madaig ang antas na sinasabi mo? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Sa pagtatanong mo ng ganyan, ibig sabihin may pag-aalinlangan ka sa puso mo. Ang paraan para mawala ang pag-aalinlangang yan ay lumabas ka at maglibot-libot. Magmasid-masid ka. Pero, hindi naman ako interesado sa mga bagay-bagay sa labas. Gusto ko lang matupad ang pangarap ni nanay. Sa pagsasanay, kailangan mong lumayo at sumabak sa mundo. Z, mula pagkabata, malamig ka ng tao. Ikaw, kailangan mong sumubok mamuhay sa mundong ito. Pero ako, Huwag kang malungkot. May paraan ang iyong guro. Sundin mo lang ang gagawin ko. kasunduan sa pagpapakasal? Baka naman gusto ng guro na gaya nila. Ako'y sumabak sa mundo. Ganyan ka manamit para sa kasal? Ha? Tara na. Oy, Lumapit ng kaunti, mga bagong kasal.
Oo, yan. Ngitian. Ngayong tapos na ang kasal, maaari mo na bang sabihin sa akin kung nasaan siguro Shengshu? Sino siguro Shengsu? Hindi mo kilala siguro Shengshu? Hindi. Paano na ang sakit ko? Ha? Anong sakit? May sira ang utak ko. Changshin, ayusin mo ang annulment. Ihintayin kita rito. Ah. Changshin, gamot. Ginoo! Ginoo! Gising na po kayo! Inatake na naman ako. Paano ako napunta rito? Si Ginang po. Tinurukan po niya kayo ng ilang beses. At gumaling na po kayo. Ako? Sino ang nagpalit ng damit ko? Ako po ang nagpalit ng damit ninyo. Nasaan na siya? Tinawag pabalik ng pamilya Shen. Ang cocktail party ngayong gabi. Kailangan mong makuha si Ginoong Gu. Ako ay asawa na ni Lu Zixing. Bakit ka nagdesisyon ng mag-isa? Sasabihin ko sa iyo, kung ayaw mong maging kaluluwang nag-iisa ang nanay mo, maaari kang hindi makinig sa sinasabi ko. Nga. Kakausapin ko si Ginoong Gu para magpaliwanag. Lola, paano siya nakapag-asawa kay Ginoong Lu? Isang probinsya na lang siyang galing sa nayon. Bakit siya ang makakapag-asawa sa pamilya Lu? Kapag may nangyari, huwag kang magpapanik. Sige ba? Gamitin mo ang utak mo. Inayos ko na siya ang pupunta sa cocktail party ni Ginoong Gu. Ang susunod? Kung ano ang gagawin, alam mo na dapat yan. Ano ang pakay mo sa paghahanap sa akin ngayon? Jie, yung nangyari noon, kasalanan ko. Iinom ako para sa iyo. Hindi ako umiinom. Inisip ko ng mabuti, yung nangyari noon, talagang mali si Lola. Kapag ininom mo ito, magkakabati na tayong magkapatid. At sasabihin ko pa sa iyo kung nasaan ang puntod ni Papa. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman. Tagay. Ginoong Gu, kwarto 808, hihintayin kita. Bakit si Shen Jiyi? Wag na. Kung narito ka na, manatili ka na lang. Ngayon, kailangan kong bigyan ka ng leksyon. Gising ka pala. Ang galing mong magkunwari. Gusto mo ng mas matinding laban? Salamat. Nasaan si Shen Jiyi? Young Master Lu, kanina lang. Si, siya nakita pumasok sa Royal Court Hotel, room 808. Tara na. Young Master Gu, ano't nandito siya? Ano yon?
Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Lasing ako. Tapos, nag-away kami. Away? Anong away? Gu Tianyao, hindi ko inakala na kayo ni Shen Jiyi ay sobrang close pala. Ngayon, siguradong si Lu Zixing ay itatapon ka, isang babaeng katulad mo. Ay, siyang biglang umatake sa akin. Kaya ako, Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo noon, kung ano man yon. Pero ngayon, sasabihin ko sa'yo, ikasal na tayo. Kahit anong gawin mo, kailangan mong isipin ang mukha ng pamilya Lu. ano ibig sabihin yan? Wala. Pumunta ako rito para magtanong sa'yo tungkol sa isang bagay. An, Ah, yung tungkol sa, kung magagamot ba ang sakit ko? pwede. Pero, ang kaso mo ay medyo mahirap. At saka, may karagdagang kondisyon ako. Sabihin mo, Mahahanap mo ba ang puntod ni Shenting? Shenteng? Ang panganay na anak ng pamilya Shen. Ang tatay ko. Sige, pangako ko sa'yo. Saan ka nakatira ngayon? Sa bahay ng mga Shen. Base sa kalagayan mo ngayon, sa pamilya Shen, mukhang hindi ka na rin magtatagal, di ba? Di bukas, lumipat ka na rito, para gamutin ako. Shen Jiyi, saan ka pupunta? Siyempre, sa bahay ng mga Lu. Tumira kasama si Young Master Lu. Ano? Itong si Lu Zixing, nakita kanyang kasama si Gu Tianyao sa ganon. Pinapalipat ka pa rin para tumira sa kanya. Legal naman na magsama kami ng asawa ko. May problema ba? Itong si Lu Zixing, ang babaw naman ng standards. Huwag mong isipin na pag nakalipat ka sa Lu family, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Sasabihin ko sa'yo, kapag dumating ang panahon na pinalayas ka ng pamilya Lu, umuwi ka na lang sa probinsya mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya nating Shen. Naiinggit ka ba? Ako, May gagawin pa ako. Aalis na ako. Paalam. Ri, ikaw. Halika, Ginang, pasok na kayo. wow! Ginang, mag-ingat. Ang laki pala dito. Hindi pa rin kasing ganda ng aming Bayun Mountain. Maganda ba? Okay naman. Tara, magtrabaho na tayo. Mayroon akong isang tabletang gamot dito. Kung magkaroon ka ng atake mamayang gabi, inumin mo ito para pansamantalang mapigilan. Paano naman ako pagkatapos? Tungkol sa paggamot, simula bukas. Bukas ng umaga, alas ano dito tayo magkita. Ako ang magpapagamot sa iyo. Dapat sagutin mo ang aking pagkain at tirahan. Ayaw ko ng wansoy. Ayaw ko rin ng tinadtad na dahon ng sibuyas. Huwag mong kalimutan iyan. Tuwing alas 5 ng hapon, kailangan kong manood ng TV. Huwag mo akong agawan. Sa bahay na ito, bawat kuwarto ay may TV. Talaga? Ayos. Ang ganda naman. Aakyat na ako para magpahinga. Chang Xin. Chang Xin Yao. Lola, yung Shen Jiyi na yon lumipat na pala sa bahay ng mga Lu. Kahit wala silang nararamdaman sa isa't isa. Pero kapag malapit ka, mas madali kang makakakuha. Wala na ba talaga akong pag-asa? Itong si Ginoong Lu. Noong unang beses siyang pumunta rito, ikaw ang unang nakita niya. Paano naging si Shen Jiyi? Pumunta ka bukas sa bahay ng mga Lu. Tingnan mo kung ano ba talaga ang balak niya. Ang taong gusto ko. Kahit na kinasal na sila, kukunin ko pa rin. Si, Lola. Yao nag-aral ka naman ng medisina. Pumunta ka bukas kay Gutian Yao. Yung relasyon ng ating dalawang pamilya, huwag mong hayaang masira. Lola, nakapunta na ako roon. Yung sigutyan niya sira na talaga. Wala nang pag-asa. Itong si Shen Jiyi, ang tindi ng ginawa. Sana hindi tayo madamay. Kung madadamay tayo, papakitaan ko siya.
Oy, ako na. Nakakasawa na ba? Oo, nakakasawa na. Magturo ka na. Ah, sige. Tapos na. Pwede ka nang umalis. Ah, Yun kakagamot lang ng akupuntura. Hindi dapat gumawa ng malalaking kilos. Baka mahinaan ka. Akupuntura? Baka may sakit si Lu Zixing? naiintindihan ko. Jilu, nag-aral din ako ng medisina mula pagkabata. Pinapunta ako ni Lola para tingnan kung may matutulong ako sa inyo. Hindi pwede. Ako ang nagpapagamot sa kanya. Hindi pwedeng hawakan ng iba. Ikaw, isang batang galing sa probinsya? Kanino ka ba natuto ng medisina? Kay Liu Dabao. Jilu, itong si Liu Dabao. Hindi ko yan narinig kailanman. Baka galing lang yan sa nayon. Pwedeng makapatay ng tao. Bibi, Shen, pinag-aalinlangan mo ba ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano bang pampagana ang ibinigay ni Shen Jiyi kay Lu Jixing? Changshin, samahan mo ang bisita palabas. Ah, Bibi, Shen. Lola, may masamang balita. Nagpapatupad ng malawakang panggigipit ang pamilya Go sa lahat ng negosyo ng pamilya natin. Malaki ang nawawala sa kumpanya. Ano ang nangyari? Narinig ko na ang binibini ng pamilya natin ay nagalit ang binata ng pamilyang Go. Gusto niyang gantihan ang pamilya natin. Ang batang yan ay isang malas sa pamilya natin. Lola, ang Shen Jiyi na to, nakakainis talaga si Shen Jiyi. Oh, naalala ko, nang pumunta ako sa bahay ng pamilya Lu kanina, napansin ko na itong si Shen Jiyi ay marunong din siya ng medisina. Bakit hindi si Shen Jiyi ang magpagaling sa kanya? Kung hindi niya mapagaling, ibigay na lang natin siya kay Ginoong Gu. Para magsilbi siya kay Ginoong Gu habang buhay. Pumunta kayo. Hanapin ninyo ang batang yan at dalhin dito. Opo. Shen Jiyi, lasing ka noong sinaktan mo si Ginoong Gu. Sinabi ng patriarka ng pamilya Gu na kung mapagaling mo si Ginoong Gu, palalampasin nila ito at hindi ka nila pag-iinitan. Ikaw din ate, nag-aral ka ng medisina. Bakit hindi ikaw ang nagpagaling kay Ginoong Gu? Ikaw ang nanakit sa kanya. Bakit? Ako pa ang mag-aayos ng gulo mo? Tama ka. Pupunta na ako para gamutin si Ginoong Gu. Oo, talagang pumunta ka. Tingnan natin kung matapang ka pa ngayon. Paumanhin. Lakasan mo. Paumanhin po. Ginawa mo sa akin ito. Hindi sapat ang 2 paumanhin para malutas ito. Ganito na lang. Dapa ka. At dilaan mo ang sapatos ko, tapos patatawarin kita. Masyadong mababa ang hinihingi mo. Hindi ko magagawa yan. Mababa? Ayaw mong dilaan? Sige, bugbugin ninyo siya. Hoy, suntukin mo siya. Pasensya na. Ma'am, mali ako. Pasensya na. Hehehe. Di sinasadya kong nasaktan kita nung araw na iyon. Ngayon, pinahamak mo rin ako. Tabla na tayo. Oh. Maghintay ka lang.
kumusta? Sino po ang hinahanap ninyo? Hinahanap ko si Luzik Singh. Ano po ang relasyon ninyo sa kanya? Asawa ko siya. Kalokohan yan. Single ang aming presidente. Paano nangyari yon? Asawa mo raw ang presidente. Nandito ako para dalhan siya ng gamot. Pakisuyo, hayaan mo na akong makita siya. Kung hindi siya iinom ng gamot, hindi na aabot sa oras. Hindi ka pa marunong gumawa ng dahilan. Napakagaling ng pangangatawan ng presidente namin. Wala kang maibubuga. Umuwi ka't mag-develop muna bago ka bumalik. Ang laki ng dibdib mo. Siguraduhin hindi ka matagal na nakatayo. Kung hindi, madadagdagan ng pressure sa gulugod mo. Madali kang masakitin sa likod. Anong pakialam mo, guwardiya? Palayasin niyo siya agad. Hoy, tulungan mo ako. Mahal! Hoy, mahal. Oy, anong ginagawa niyo rito? E-commerce. Hoy, anong trabaho yon? Ipinagbibili ng mga bagay sa ibang tao sa pamamagitan ng internet. Kumikita ba yon? Oo, malaki ang kita. Huwag ka nang magtanong. Inumin mo na yung gamot. Inumin mo! Paano ko iinumin kung hindi mo bubuksan? Oy, para kang si Wang Fugui sa amin sa baryo. Sino si Wang Fugui? Siya ang pinakasikat sa aming baryo na tamad. Wala siyang ginagawa buong araw. Asawa niya ang gumagawa ng lahat. Pwede bang wag mo akong tingnan? Hindi kita titingnan. Anong gagawin ko? Kahit ano. Anong nangyari sa'yo? Wala, aayusin ko lang. To. Huwag ka nang maglaro ng ganyan. Sige. Ang presidente namin, ayaw niya sa ibang umuupo sa upuan niya. Anong tinitingnan mo, probinsyana? Wala naman siya dito. Ano naman kung umupo ako sandali? Walang modo talaga ang probinsya ng ito. Paano ka napili ng presidente namin? Gusto mo ba ang asawa ko? Wala pong ganoon. Huwag ka nang bumalik sa kumpanya. Tuwing umaga, ako na ang iinom ng gamot sa bahay. Alam ko. Yung salo-salo ng pamilya Su ngayong gabi, kailangan ba talaga naming pumunta ni Shen Jiyi? Ginoo, sinabi na po ng iyong ama. Isa rin ang pamilya Su sa mga mahalagang kliyente natin. Kailangan pumunta. Kumusta na ang pag-aayos ni Shen Jiyi? Hindi ko alam. Nasa dressing room pa siya. Ikaw? Bakit ganyan ang suot mo? Palitan mo yan. Bakit? Komportable ako sa suot ko. Asawa ka na ng pamilya Lu ngayon. Kapag lumabas ka, sumasagisag ka sa mukha ng pamilya Lu. At ang pupuntahan natin ngayong araw ay isang napaka-importanteng salo-salo. Pinakamababa man lang, magbihis ka ng tulad ko. Naiintindihan mo? Opo. Maubusan na tayo ng oras. Mauna na ako. Susunduin ka mamaya ng driver.
Maya-maya, darating yung pinsan kong probinsyana, si Shen Jiyi. Kayo, sa harap ni Ginoong Lu, tulungan niyo akong siraan siya. Walang problema. Maya-maya, tingnan niyo kung paano namin siya pagtritripan. Mga ginang at ginoo, maghilom muna. May isa pang mahalagang bisita na hindi pa dumarating. Narito na ang aming mahalagang bisita. Wow. Ginoong Lu. Kumusta po kayo? Kumusta? Ginoong Lu, tuloy po kayo. Ginoong Lu! Mga kapamilya at kaibigan, ang bantog na taga-disenyo, Binibining Jessie, at ang Su Corporation ay magpipiknikan na. Ang Su Corporation, sa sandaling panahon, magsisimula na ito. Mahal, Shen Jiyi, anong suot mo? Talagang taga-probinsya. Mukhang tomboy ang suot. Bakit siya ang mapapangasawa ni Young Master Lu? asawa ko ang nagpasuot sa akin nito. Kailan ko sinabing magsuot ka ng ganyan? Hindi ba sinabi mo, na dapat magkapareho tayo ng suot? Hoy, young master. Napaka-importanting okasyon ito. Aalis ka na lang? Ngayong gabi, isang malaking karangalan na anyayahan namin ang isang tanyag na biolinista sa buong mundo para magtanghal para sa inyong lahat. Mabuhay siya. Oy, huwag mong isipin na siya'y bumati sa'yo. Oo. Bumati nga siya sa akin. Paano nangyari yon? Isang probinsyana ka lang. Paano ka makikilala ni Ling Xuan? Salamat sa inyong suporta. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang isang matalik na kaibigan sa salu-salong ito. Yao Er, ang matalik na kaibigang tinutukoy ni Maestro Ling Xuan, ikaw yon, di ba? Oo, narinig ko dati na nag-aral ka sa kanya. Kaya ngayon, siya naman ang magtatanghal para sa inyong lahat. Hoy, anong ginagawa mo? Bunso, kamusta na? Kuya, Bunso. Anong nangyari? Ang galing, talagang magaling. Miss, tanong ko lang, sino ka? ako si Shen Jiyi. Si Ling Xuan ang bunso ko. Kamusta? Kamusta? Marunong na babae. Talagang marunong kang babae. Paano posible? Hindi ba siya palaging nakatira sa probinsya? Paano posible na mag-violin siya? Paano niya nakilala si Ling Xuan? Anong nangyari? Napakaingay. Jessie, dumating ka na. Pinaghintay mo kami ng matagal. Na-delay ang eroplano. Pasensya na talaga. Paano ka nakarating na ganito ang suot? Ate, Ipakilala ko sa lahat. Siya ang bunso ko. Shen Jiyi. Marami sa mga draft ng disenyo ko. Siya ang tumulong sa akin. Siya ang muse ng inspirasyon ko. Yao, hindi ba siya ang pinsan mo galing sa probinsya? Oo. Ano talaga ang nangyari? Imposible to. Isang probinsya na lang yan na walang pinag-aralan. Paano siya magiging magaling sa disenyo at violin pa? Tumigil ka. Bisita ko siya. Huwag mong siraan ng ganyan. Ginoong Su! Maniwala po kayo sa akin ito. Binibining Shen, hindi ka welcome sa aming pamilya. Guwardiya. Ginoong Su! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo! Itong babaeng ito, ilan pa ba ang mga lihim na hindi ko alam? Shen Ziyi, ilan ba talaga ang pagkatao mo? isang pagkatao lang naman ako. Ano? Asawa mo ako. Ang ibig kong sabihin, yung hindi ko alam. Mahilig akong mag-sleepwalk habang natutulog. Ayaw ko ng cilantro. Ayaw ko ng sibuyas. At mahilig ako sa hot pot. Tumigil ka na. Lola,
Ngayong gabi, sa salo-salo, itinapon ako ng parang basura. Itong si Shen Jiyi. Hindi man lang ako inintindi. Hindi niya inintindi ang mukha ng pamilya natin. Grabe naman yan. Pamilya rin naman natin siya. Niurakan niya ang dangal ng pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Shen Jiyi, kahit gaano karami ang kumampi sa'yo sa labas, dito sa pamilya Su, wala kang halaga. Boss, nakita na namin ang libingan ni Shenting. Sasabihin ba natin sa ginang? Siya. Nanay, dinala kita para makita siya. Manong. Keep the change. Batang babae. Nag-iisa ka lang? Saan ka pupunta? Halika. Samahan mo ako, magsaya tayo. Kung ganyan ka pa, papaluin na kita. Aray, ha ha ha. Sige, suntukin mo ako. Halika. Dito sa ulo ko. Halika na. Ag. Gusto mo bang mamatay? Hintayin mo lang. Kung matapang ka, huwag kang aalis. Si. Boss, nandyan lang siya. Bobo ka ba? Sino bang tao pagkatapos manakit ay mananatili sa lugar para hintayin ka? Uwa. Boss, nandyan lang siya. Tulungan mo ako at bigyan siya ng leksyon. Hoy, sasabihin ko sa iyo, dumating na ang boss ko, mamamatay ka na. Isang babae lang ganito, na kayong dalawa ay ganito ang kalagayan. Tita, Nagkamali ako. Hindi ko maayos ang mga kasama ko. Ikaw pa? Bukas, uuwi ang tatay ko, dito. Sinabi niya na gusto niyang makita ka at saka pag-usapan ang proseso ng kasal. Pumunta sa bahay ninyo para mag-alay ng kasal. Mag-alay ng kasal. Dahil matagal na rin tayong nakapagpakasal. Siya gusto rin niyang makita ka. Alam ko na. Sandali lang, ikaw, anong ginawa mo ngayon? Ako ayoko munang sabihin. Pwede ba? Pumunta ka ba sa puntod ni Shenting? Sinundan mo ako? Wait, Hindi, nadaan lang ako. Sinundan ko nga ako. Gusto lang ako, mas makilala ka. sa totoo lang, bumaba ako para matupad ang pangarap ng nanay ko. Gusto niyang ilibing kasama ng tatay ko. Ganon. Yung naghatid sa iyo kanina, sino siya? Anak ng estudyante ko yan. Nag-aral din siya sa akin. Anak ng estudyante, nag-aral. May gusto ba siya sa'yo? Ano ang tinuruan mo sa kanya? Medisina, Kanino mo natutunan ang medisina? sa guro ko. Sino ang guro mo? Liu Dabao, Kanino mo natutunan ang violin? sa kuya ko. Kuya mo? Ling Xuan. Ang violin niya, kanino natutunan? Sa guro ko. Sino ang guro na yon? Liu Dabao. Bakit si Liu Dabao ulit? Ano pa ang alam niya? Sabi ko sa'yo, marami ang alam ng guro ko. Sobra. Noong nasa bundok ako, may alaga akong aso. Pipi ang pangalan niya. Marami ang kaibigan niya. Tuwing sinundo ko siya,
Ang mga kaibigan niya ay sumusunod sa kanya. At tuwing pupunta ako para mag-aral ng medisina, palagi siyang kasama ko. Kahit anong pagpapaalis, hindi siya umaalis. Sabi ko sa'yo, pagkatapos, noong nasa bundok ako, may alaga akong kuting. Pangpang ang pangalan niya. Alam mo ba kung bakit Pangpang ang tawag sa kanya? Sabi ko sa'yo, dahil sobrang taba niya, at napaka-cute pa niya. Papa, Magandang araw po, Uncle Lou. Anak, nagmamadali ako ng pagbalik. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Ito ang para sa iyo. Regalo ko. Mayroong 1 million pesos sa loob. Salamat, Papa. Jixing, napakaganda ng asawa mong napili. Papa, pagkatapos ng flight siguradong pagod ka. Gusto mo bang magpahinga? Haha. Ang anak ko talagang nakakaalam kung paano alagaan ang matanda. Ginoo. Ang dating kuwarto mo ay ginagamit na ng binibini. Ang bagong kuwarto mo ay narito. Aha. Jixie, mayroon pa akong maraming bagay sa kotse. Tignan mo. Sige. Salamat, Papa. Hindi kayo nagsasama. napakabata pa niya. Hindi pa tama. Jixing, nagpakasal ka sa isang dalaga. Dapat mong panagutan siya. Alagaan mo siya. Dapat kayo ay mag-asawa na. Naiintindihan mo? Alam ko. Changshin, ngayon, ikaw ay titira sa kwarto ni Jixing. Yehey, hindi mauubos na pera. Magiging mayaman na ako. Salamat, Guro. Noong pinaalis mo ako sa bundok. Salamat, Papa, sa pagbibigay mo ng card na ito. Anong ginagawa mo? Hindi naman siguro. Dito para agawin ang card ko? Anong ginagawa mo? Inaantok na ako. Matutulog na ako. Anong problema mo? May sira ka ba? Hindi ba sinabi kong matulog ka sa kwarto ni Ji? Bakit nandito ka? Pinalayas ako. Ikaw, walang kwenta. Jixing, ikakasal ka rin. May mga bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Ano? Sa totoo lang, ang sakit mo ay sakit na namamana sa pamilya Lu. Mr. Shengshu, ang sakit na namamana sa pamilya namin. Talagang walang solusyon? Kung hindi gagamot, 30 taon lang ang buhay. Kung gagamot agad, hindi magkakaroon ng anak. Namamana? Kung ganun, hindi na ito maaring gamot? Kung susunod tayo sa sekretong formula ni Mr. Shengshu, maaari itong gamot. 28 taong gulang ka na. Para sigurado, dapat magkaroon ka ng anak bago mag-35 taon. Sa ganitong paraan, maaaring tuluyang gamot ang sakit mo ni Ji. Bakit hindi maaring gamot ito ng tuluyan ngayon? Ayon sa sinabi ni Mr. Shengshu, ang sakit mo ay maaaring gamot. Ito ang tinatawag na agad na gamot. Kung ganon, maaaring hindi ka na magkaroon ng anak. Alam mo, ang pamilya Lu ay 3 henerasyon na iisa lang ang nagpapatuloy. Hindi dapat sa iyo matigil ang lahi ng pamilya Lu. Po, nagpadala ng tao ang pamilya Lo. Sabi nila, si matandang Ginoong Lo ay bibisita ng personal. Sigurado ka po? Siyempre po. At saka, malapit na silang dumating. Lola, kung sakali, ay makapagtatag tayo ng magandang ugnayan sa pamilya Lu, ang pamilya nating Shen ay magiging napakalaki ng kinabukasan. Mabuti. Mabuti iyan. Si Lu Jixing ay nadaya ni Shen Ji, ang babaeng yon. Kailangan kong ilantad ang tunay na mukha ni Shen Ji. Oo nga pala, Lola, si matandang Ginoong Lu, kung dumating siya ng personal, baka naman kasi si Shen Ji ay nakagalit sa kanya. Dumating siya para ibalik siya? Tama. Ang pamilya Lu ay isang malaking pamilya. Mahigpit sila sa mga kinaugaliang asal. Tiyak na si Shen Ji, ang batang yan, ang nakagalit kay matandang Ginoong Lu. Hindi ba't nakagalit tayo sa pamilya Lu? Ang pamilya nating Shen? Hindi kaya tayo rin ay maapektuhan? Yao Er, dumating na ang pagkakataon mo.
Mula ngayon, sa harap ni Ginoong Lu, magpakita kang mabuti. Ngayon, isinama ko si Ji Yi ay para sa pag-aalay ng dowry at paghahain ng kasal. Si Ji Yi, na itong dalaga ang buong pamilya namin, ay gustong-gusto siya. Ang mag-asawa ay nakapagrehistro na ng kasal, ngunit ipagpapatuloy pa rin ang pag-aalay ng dowry. Changshin, Itong pagkakataon, tatay ay talagang mapagbigay. May isa pang sasakyan ng mga regalo sa labas. Ginoong Lu, sigurado ka ba na ang mga bagay na ito ay para sa pag-aalay ng dowry para kay Shen Ji Yi? Itong galing sa probinsya na Promdi, paano magiging karapat-dapat sa mga magagandang bagay na ito? kapamilya, kung mayroon kang hindi kasiyasya, huwag kang mag-atubiling sabihin. Si Jixing naman ay mapalad na makuha si Ji Yi bilang asawa, ay swerte para sa aming pamilyang Lu. Mula ngayon, ang ating dalawang pamilya ay magiging isang pamilya na. Ginoong Lu, nakakahiya sa iyo. Si Shen Ji Yi, na itong dalaga ay isang dalagang taga-probinsya. Kahit na siya ay aming anak ng pamilyang Shen, ngunit hindi siya dumaan sa aking personal na pagpapalaki at siya ay medyo magaspang. Mas mabuti pa kilalanin mo ang aming si Yao. Tito Lu. Ito naman ay dekalidad na black tea. Sana'y magustuhan ninyo. Ang aming si Yao ay may mataas na edukasyon. Sa tingin ko, ay bagay na bagay kay binatang Lu. Kapamilya, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ako marunong tumingin ng tao at napili ko ang maling asawa para kay Jixing? Ginoong Lu, huwag kang magalit. Hindi naman ito para sa iyo, kundi para sa pamilyang Lu. Sa tingin ko, ang inyong pamilyang Shen ay hindi rin masyadong nagmamalasakit kay Ji Yi. Changshin, kunin mo ang dowry at ilagay mo sa kwarto ni Ji Yi. Ang napakalaking kayamanang ito ay biglang dumating. Ako at si Shen Ji Yi ay kasal na ito ay hindi maaaring baguhin ng sinuman. Shen Ji Yi, ikaw sa pamilya Shen ay napakaraming hirap na dinanas. Ginoong Lu, pakiusap, huwag kang magalit. Ito'y usapang dala lang ng init ng ulo. Sa katunayan, alam ng lahat sa labas na mahina ang katawan ni Ginoong Lu. Ang aming si Yao ay nakapasa na sa ospital ng Renai ng paunawa para sa internship. Ospital ng Renai. Ang ospital ng Renai ay isa sa pinakamahusay sa mundo na first class na ospital. Ang aming si Yao ay nakapasa sa internship ay magiging isang ganap na doktor na sa pamamagitan ng pangalang ito. Para sa pamilya Lu ay malaki rin ang magiging epekto. May ospital ng Renai akong sandigan, Ginoong Lu. Walang dahilan para hindi ako piliin. Wala akong pakialam sa ospital ng Renai Dr. Man o hindi. Ang manugang namin ay si Ji Yi lang ang kinikilala. Siya ay isa lamang batang probinsyana mula sa nayon. Ano naman ang masama sa batang probinsyana? Si Ji Yi ay marunong din ng medisina at saka inalagaan niya ng maayos si Jixing. Nakita ko noong nakaraan sa pagdiriwang ay wala ka pa ring natutunan. Akala ko si Binibining Shen ay laging pinahihirapan si Shen Ji Yi ay dahil sa sarili mong problema. Pero ngayon ang buong pamilya Shen ay laban kay Shen Ji Yi. Ako at si Shen Ji Yi ay kasal na matandang Shen. Ang ibig mong sabihin ngayon ay paalisin ko ang asawa at magpakasal muli? Ito ba ay nararapat sa akin? Ginoong Lu, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan lang. Ang bagay na ito, paano mo ito gustong ayusin? Ginoong Lu, tayo ay magkakapamilya. Bakit pa kailangang magkagulo? Siya ngayon ay aking asawa. Siya sa hinaharap ay magiging miyembro ng pamilya Lu. Ziyi, paano mo planong ayusin ito? Ako at si Jixing ay gagawa ng paraan para sa iyo. Ayaw ko rin na maging masyadong mahirap. Bigyan ninyo lamang ako ng taos-pusong paghingi ng tawad. Isang pamilyang Shen lang. Hinamak ang biyenan kong babae ng pamilyang Lu. Huwag na kayong mag-sorry. Maghanda na lang kayong magsara ng kumpanya nyo. Alis na tayo. Sandali. Yao, humingi ka ng tawad sa kanya. Ako, Mag-sorry ka. Shen Ji Yi, paumanhin. Kung hindi ako pumunta sa pamilyang Shen ngayon, hindi ko malalaman na ganito pala ang pagtrato ninyo kay Ji Yi. Ji Yi, mula ngayon, ang pamilyang Lu ang magiging tunay mong tahanan. Ang pamilyang Shen, sa tingin ko, di mo na kailangan bumalik pa. Ji Yi, humihingi ako ng tawad sa'yo. Shen Ji Yi, nagsorry na sa'yo ang lola mo ng personal. Nasisiyahan ka na ba ngayon? Sakto lang. Pero ang paghingi ng tawad na to
Dapat lang naman gawin ninyo. Maaga na. Umalis na tayo. Ang bait sa akin ni Daddy. May iba ka pa bang gusto? Sobra na to, sobra na. Ang lahat ng ito, ipapalit ko na lang sa pera. Papa, ano po yan? Ang mga ito. Gusto ng mga babae ang mga ito. Sapat na ba? May mga branded pa. Ipapadala na lang mamaya. Ayos na ayos na. Puno na ang kwarto ko. Maliit nga ang kwartong ito. Sa tingin ko, bagay gawing walk-in closet. Papa, bahala na po kayo. Eddie, lumipat ka sa kwarto ni Zixing. Ha? Sab ni Papa, magkasama na tayong mamuhay. Ah. Saan ko ilalagay ang maleta ko? Kahit saan. Bakit ka nagdarasal sa Diyos ng kayamanan? Narito ang Diyos ng kayamanan mo. Pera mo yan, at hindi akin. Gusto mo bang maligo? Naligo na ako. Dito ka ba matutulog? O dito? Ito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi ba't nagpapahiwatig ka sa akin? Anong ipinahihiwatig ko sa'yo? Ako ay isang normal na lalaki. Ikaw ay isang babae. Ano sa palagay mo ang ipinahihiwatig mo? Hindi ko alam. Mag-asawa naman tayo. Dapat may marital life tayo, di ba? Tama ka. Pero hindi ko rin alam kung paano. Humiga ka. Oh, Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Reflex lang yon. okay lang. Ano na naman? Hindi ko alam. Hindi ko rin masabi. Pakiramdam ko, ngayon hindi dapat ganito. Parang may kulang sa atin. Zixing, ikaw ay 28 taong gulang na. Bawat 2 taon magkakaroon ng isang anak. Kapag tumuntong ka sa edad na 35, 3 lang ang maaari mong magkaanak. At saka, depende pa sa kagustuhan ni G. Paano kung isa lang ang gusto niyang anak? Chang Shin, ikaw alam mo ba kung paano magkaanak? Ginoo, ang pag-aanak ay trabaho ng babae, hindi ba? Hindi ang pag-aanak mismo ang tinutukoy ko. Ang sinasabi mo, kung paano makaanak kasama ang binibini. Tama ba? Sa tingin ko, ang pagpapakasal ninyo ng binibini ay walang matibay na emosyon bilang pundasyon. Ang anak ay bunga ng pagmamahal. Mayroon ba kayo? Mas mabuti pang manahimik ka. Kung walang pagmamahal, hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Makinig ka sa akin. Hoy, hindi ganoon ang sitwasyon. Hindi ako ganoong klaseng tao. Ako ay isang taong may integridad. Hindi ako gagamit sa kahinaan ng iba. Ikaw, Ano ang ginagawa mo? ikaw, Anong ginagawa mo? G, kumain ka na ng agahan. pa, bakit hindi ka kumakain? Kumain na ako. Ikaw na lang. Narinig ko kagabi. Kaya mo yan. Ano? Parang hindi ko pa alam. Ano ba ang gusto mo? Ha? Gusto ko ng aso. Ha? Takot na takot ako sa aso.
Kinoo. Ginang, may naghahanap sa inyo sa labas. Kaibigan mo daw. Ate, ako to, ate. Nandito ka na. Oo nga. Di pa ako nakakapag-almusal. Sino ka ba? Sino ka? Ito po ang amo kong lalaki. Ito po ang amo kong babae. Ibig sabihin, siya ang ate mo. Ang amo kong lalaki ay asawa ng ate mo. Kaya naman, ito ang sir mo. Ah, sir. Ate, ikakasal ka na? Ha? Paano ka nakapag-asawa ng iba? Anong iba? Tumahimik ka. Ate, ang sakit-sakit naman. Akala ko talaga, ako si Yang Guo, ikaw si Xiao Long Niu. Bakit may biglang sumulpot na Yin Si Ping? Paalisin. Alis na tayo. Alis na. Ate, maghihintay ako sa baba. Si. Hoy, saan ka pupunta? Niyaya niya akong lumabas. Sasama ka ba? Wala akong oras. Si. Alis na ako? Oy. Ano ba yan? Magkatunggali sa pag-ibig ang nagkita. Tumigil ka. Anong ginawa ni Ginang nitong nakaraang araw? Wala naman. Namasyal, kumain, naglibang. Gusto niya talaga yung ganitong klase. Mahal ka pa rin naman ni Ginang. Pero ang buhay kasi, kailangan ng konting saya. Ang ibig mong sabihin, hindi siya masaya kapag kasama ako? Ay, hindi. Hindi! Pero ang buhay kasi, kailangan ng konting romansa, sorpresa, at mga ganon. Ano ba ang karaniwang gusto ng mga babae? Mga bulaklak, handbag, alahas, at mga ganon. Ikaw na ang bahala. Si! Siya. Hanggang ngayon ay naglalaro pa rin. Masaya siya. Tara, maglaro din tayo. Si! Anong ginagawa ninyo? Wala naman. Ano yon? Nakakalito ka. Changshin. Tumigil ka na. Naiintindihan ko na. Anong naiintindihan mo? Bossing, baka naman. Subukan mong ligawan si Mrs. Pero paano ko siya liligawan? Bossing, wag mo akong tanungin. Hindi pa ako nakakaranas manligaw ng babae. Alam ko na. Tingnan mo. Mga paraan at hakbang sa panliligaw. Mga linyahan sa pakikipag-date sa babae. 5,000 opening lines para mangakit ng babae. Ano ba tong mga to? Ito ay mga karanasan na ibinahagi ng mga netizen. Huwag kang masyadong mag-online. Kamusta? Hindi ka ba nakapunta nito noong bata ka? Sasamahan kita. Si. Tara. Ano? Gusto mo bang maglaban? Si. Hindi ako nag-warm up. Kumusta? May galing ka. Gusto kong laruin ito. Ang bata-bata naman ito. Ayaw ko. Halika na. Laro tayo. Tara na. Tingnan mo. Tingnan mo iyong Black Swan. Parang ikaw? Iyong hipo. Parang ikaw? Hindi. Ako. Masaya ba ang araw mo? Oo, masaya. Pag malaki na ang mga bata, dadalhin ko rin siya rito. Bata?
Anong bata? Yung mga bata sa bundok ba yun? Pag-usapan to, kailangan ko pa nga magpasalamat sa'yo. Para saan? Yung mga regalo mong ibinigay sa akin, ipinambili ko ng pera ang lahat. Binilhan ko sila ng maraming magagandang damit, pagkain, inumin, at laruan. Nagpatayo pa ako ng ospital at paaralan para sa kanila. Anong nangyari sa'yo? Pasensya na. Bakit mo sinabi sorry? Wala, okay lang. Ay naku, sabihin mo nga kung bakit. Wala talaga, okay lang tayo. Tara na. Ay naku. Sige, sabihin mo na. Bakit walang ilaw? Wow, ang sasarap ng mga pagkain natin ngayong gabi. Parang ang kakaiba mo ngayon. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Dahil ngayon, kakaiba ang pag-miss ko sa'yo. Sandali lang, Para sa akin ba ito? syempre. Salamat. Gusto mo bang tingnan kung ano ang laman nito? Ang ganda. Gusto mo ba ito? Gusto ko. Zihi. Sa totoo lang, Sabihin mo. mula ng unang araw na makilala kita, nagustuhan na kita agad. Akala ko dati na mag-isa na lang ako, hanggang sa pagtanda. Pero nang makilala kita at sa bawat araw na kasama kita, lalo akong naghangad ng mga susunod na araw. Kumpara sa kuwintas na ito, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Bakit walang ilaw? May brownout ba? Wow! Ang hapunan natin ngayong gabi, ang dami at ang sasarap. Maupo ka. Ito, Salamat ha. Wait. Ano ito? buksan mo. Pwede bang ipalit sa pera? Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. May sasabihin din ako sa iyo. May regalo ako para sa iyo. Talaga? Pasok kayong lahat. Ano to? Hindi ba gusto mong magkaanak? Tingnan mo, sila ang hinanap ko. Tinanong ko na sila, gusto nilang lahat na magkaanak ka. Shen Ziyi. Anong nangyari? Hindi mo ba gusto? Okay lang, bukas, hahanap ako ng iba para sa iyo. Lumabas kayong lahat. Lumabas. Shenji, ganun ba kalaki ang ayaw mo sa akin? Hindi ba? Gusto mo bang magkaanak sa iba? Magsalita ka. May gusto ka ba sa akin kahit minsan? Ako, hindi ko alam. Siya. Kung ganun ang gusto mo sa akin, magkaanak sa iba, edi ngayon na ako pupunta. Hiwalayan na natin. Shenzi, tatanungin lang kita ng isa, nagustuhan mo ba talaga ako noon? Ginoong Lu. Ginoong Lu. Umuwi ka na. Alis na tayo. Ginoong Lu, dito na tayo magpahinga. Hindi ito bahay ko. Ay, okay lang. Nakapagpa-reserve na ako ng kwarto para sa inyo. Naghihintay pa sa bahay ang asawa ko. Ihatid mo na lang ako. Yawer.
Ginoong Gu. Tara, uminom pa tayo ng isa. Ay, sige na. Lu Jixing. Lu Jixing. Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Ginoong Lu, sobrang lasing ka kagabi. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Inihanda ko na ang kuwarto para sa inyo. Lumabas ka. Ginoong Lu, Umalis ka na. Tumigil ka. Lola, Hindi ka umuwi kagabi. Anong ginawa mo? kasama ko si Ginoong Lu kahapon. Si Ginoong Lu? Anong ginawa niya sa'yo? Pinwersa ka ba niya? May asawa na siya. Paano niya nagawa yon? Hindi po Lola. Ako. May ginawang masama si Lu Jixing kay Yao Er. Kung magagamit natin itong pangyayari para mapakasalan ni Lu Jixing si Shen Yao, malaking tulong yon sa pamilya nating Shen. Halika, isasama kita ng lola sa pamilya Lu para humingi ng paliwanag. Uy, nakauwi ka na pala? Tapos na yung gamot. Saglit lang ha. Ay, umupo ka muna diyan. Kunin ko lang agad. Yung ginawa ko kahapon, hindi ka ba nagalit? Hindi naman. May narinig ako sa baba ng opisina. May restaurant daw na masarap. Isang araw, dadalhin kita. Dati, sinabi mo sa akin, na bukod sa pagpunta mo rito at sa White Cloud Mountain, wala ka nang napuntahang ibang lugar. Ililibot kita sa buong mundo. Pero, matagal yun, di ba? Paano naman yung trabaho mo? Kakatapos ko lang ng isang mahabang trabaho. May oras ako. Ayos, yun ang gusto ko. Ang bait mo sa akin talaga. Siyempre naman. Ay, inumin mo na yung gamot. Matagal kong pinakuluan tong gamot na to, kaya naunan ako umuwi. Ngayon, sa wakas, naiintindihan ko na. Anong naiintindihan mo? Dati pinapunta ako ng master ko sa ibaba para maranasan ang buhay. Hindi ko pa maintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pakiramdam ko, napakaganda ng ganito. Mahal kita. Kino, may problema. Dinala ng amo mo ang mga tao ng pamilya Shen. Ginoong Lu. Ngayon, dinala ko si Yao sa inyo para humingi ng paliwanag. Anong paliwanag? Tanungin mo ang binatang Lu mo. Pasensya na, binatang Lu. Ngayong umaga lang ako nakauwi. Hindi ko sinasadya na sabihin kay Lola. Nag-aalala lang si Lola sa akin. Kaya, Jixing, ano ang nangyari? Kahapon, pinwersa niya ang apo kong si Yao. Sinira niya ang dangal ni Yao. Gaano ba kahalaga ang dangal ng isang dalaga? Hindi mo ba alam? Ano ang gusto ninyo? Siyempre, panagutan ang pamilya namin. Paano pananagutan? Siyempre, pakasalan ang apo kong si Yao. Hindi pwede yon. Kasal na si Jixing kay Jiyi. Kahit na si Shen Jiyi ay nakapag-asawa sa pamilya Lu, pero sa paningin ng iba, hindi alam na inapi ng binatang Lu ang apo ko. Kailangan siyang panagutan.
diborsyuhan si Shen Jiyi at pakasalan ang apo kong si Yao. Imposible. Anong karapatan mo para sabihing imposible? Ikaw ang nagkamali, Ginoong Lu. Dapat kang magsalita. Sige, payag ako sa diborsyo. Pero kahit na magdiborsyo ako, hindi pa rin tayo magkakasama, Shen Yao. Diborsyo? Gusto niyang makipaghiwalay sa akin? Pa. Gusto kong lumabas para makahinga. Puntahan ko muna si ate. Shenzi. Payo ko sa'yo, makipaghiwalay ka na kay Lu Zixing. Paano kung kagabi nabuntis ko siya? Kapag dumating ang panahon na yon, hindi na magiging desenteng hiwalayan yan. Naniniwala ka ba na kahit sinong babae, basta mabuntis ni Lu Zixing, madali na lang makakapag-asawa sa pamilya Lu? Tama na yan. Ayokong makinig pa sa'yo. Aray, kagabi, ang lupit ni Lu Zixing. Hindi mo alam kung gaano siya kagustong magkaanak. Ikaw, Yao umalis na tayo. Shenji, huwag kang masyadong kampante. Talagang maghihiwalay kayo. Jixing, ang usapin ninyong mag-asawa, wala na akong masabi. Hiwalayan na tayo. Jiyi, makinig ka. Hayaan mong ipaliwanag ko. Babalik na ako sa Bayon-shan. Ziyi. Zihi. Jay, Jixing, Binata, Ginoong Lu ang sakit ni Zaixing. Sa totoo lang, wala akong magagawa. sa buong Haicheng, wala bang kahit isa na makakapagpagaling sa sakit ni Zixing? Marahil, doktor, pwede nating subukan ang Renai Hospital. Renai Hospital? Tama. Ang Renai Hospital lang, isang grupo ng mga doktor na hindi gaanong magaling. Paano nila mapapagaling ang sakit ni Jixing? Doktor, Ang ibang mga doktor sa Renai Hospital baka hindi kaya, pero si Dr. Joe ay pwedeng subukan. Dr. Zhou? Ano ang nangyari kay Zi? Guro, ang pag-ibig ay masyadong komplikado. Hindi ko ito maintindihan. Gusto kong bumalik sa bundok ba iyon? Anong mga problema ang iyong naranasan? Sabihin mo, makinig ang guro. Tutulungan kitang mag-analisa. Guro, noon, sinabi mo na may kapalaran ako sa pag-aasawa. Ngayon, nakilala ko na siya. Parang nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Pero gusto lang niyang magkaanak. At hindi lang sa isang babae. Magkaanak. Hindi ko pa nga natitikman ang tamis ng pag-ibig. Kumakain na ako ng pait. Kapag mahal na mahal mo ang isang tao, hindi ka magkakaroon ng masyadong kaligayahan dahil sa paghihinala at pag-aalinlangan, dahil sa pag-iisip ng labis. Malayo ang daan, malayo ang landas sa mundong ito. Huwag mong kalimutan ang iyong tunay na puso. Ang tunay na puso. Pero ano ba talaga ang aking tunay na puso? Guro ay guro, hindi pa ako. Isipin mo noong una mong nakilala siya. Ikakasal ka ba sa kanya? O sa akin? Guro, naiintindihan ko na. Binibini, yung matandang lalaki ay tumakas na. Bayaran mo na ang bill. Ginang Shen, pwede ba tayong mag-usap? Ginang Shen, ako at ang binata,
Sabay kaming lumaki sa pamilya Lu, kaya lubos ko siyang kilala. Hindi siya tulad ng nakikita mo. Noong bata siya, napakasigla at magiliw niya. Sa buong pamilya Lu, ang paborito niya ay si Ginang Lu. Pero mula nang pumanaw si Ginang Lu, nagbago siya ng lubusan. Iniisip niya na kasalanan niya ang lahat. Parang ang mga taong mas mahalaga sa kanya ay lalong hindi nagkakaroon ng magandang kapalaran. Mahalaga ako sa kanya? Sige, sasabihin ko ang mga nakita ko. Halimbawa, ang binata, gustong-gusto niyang pasayahin ka. Mula pagkabata, hindi ko pa siya nakikitang pumasok sa kusina. At saka, sinabi ng binata na kahit anong gusto mong gawin, handang-handa siyang samahan ka. Binata, baka pwede na itigil to. Pero mahilig siya sa aso eh. Paano kung balang araw, gusto niyang mag-alaga? Marami pang bagay ang hindi ko nakikita. Pero patuloy na nagsisikap ang binata para sa'yo. Ang babaw. Ayoko na. Bossing, nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Gusto mo bang umuwi? Ikaw ang bahala. Sana may magandang dahilan ka. Kung hindi, papatayin kita. Gago, sino ang gusto mong patayin? Tatay, ano po ang kailangan ninyo? Saan ka na naman nagkalat? Matagal ka nang nakauwi. Hindi ka man lang pumasok sa ospital. Hindi ka pa nagpakita. Nasaan ka ngayon? Umuwi ka kaagad. May problema ang pamilya Lu. Ang pamilya Lu? Ano ang nangyari sa kanila? Ayaw na ayaw ko sa pamilyang iyan. Ano ang ibig mong sabihin? May ginawa ba sila sa'yo? Inagaw niya ang babaeng mahal ko. Huwag mong guluhin ang pamilya Lu. Si Ginoong Lu. Noong sinisimulan ko pa lang ang Renai Hospital, malaki ang naitulong niya sa atin. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa nababayaran ang utang na loob sa kanya. Ngayong may nangyari sa anak niya, pumunta ka roon at tingnan mo kung ano ang problema. Si Lu Hixing? Ano ang nangyari sa kanya? Ayoko. Ipapablock ko lahat ng cards mo. Oy! Pupunta na ako. Ayos na ba? Bumalik ka kaagad sa bahay ng mga Lu. Hoy, Dr. Zhu. Panginoong Lu, anong nangyari? Bakit ganito kalala ang kalagayan? Biglaan ang atake. Hindi inasahan ng pamilya. Dr. Joe, kaya mo ba siyang pasiglahin? Huminga na lang siya. May iba pa bang paraan? Meron. Pero habang nagpapagamot ako, walang dapat narito. Ito. Buhay ng anak mo ito. Gagawin mo bang biro ang buhay ng anak mo? Sigurado ka bang mapapagising mo siya? Kung hindi ako sigurado na mapapagising siya, baka sa buong Haicheng, walang makakapagpabangon sa kanya. Dr. Zhou, ipagkakatiwala ko na sa'yo si Zixing. Halika. Mahuhuli ka rin sa akin? Nahuli ka rin sa wakas, ha? Halika, gagamutin kita. Ang sakit nito. Subukan mo. Tingnan mo kung hindi kita matusok. Bakit ikaw? Bakit hindi ako? Talaga? Ano bang nakita ng guro ko sa'yo? Halika, gagamutin kita. Kainin mo ito. Ang galing nito. Ano ito? Hoy, huwag mong isuka. Kainin mo na lang. Ito ang Renai Hospital ko. Gamot na personal kong ginawa bilang anak ng may-ari. Isang piraso, hindi binebenta. Isang maliit na target. Kalahating maliit na target. Pwede pa. Tandaan mong bayaran ako. Pagkatapos mong kainin ito, dapat gumaling ka na. Pero ano? Ay, Kung may anumang side effect, papahirapan kita. ang lakas ng loob mo, Luda siya. Ganito ka ba magtrato sa iyong tagapagligtas? Sabihin mo agad. Siguro pwede. Nawala na ang kakayahan mong magkaanak.
Ikaw. Muntik ka nang mamatay? Pinag-aalala mo pa yan? Bibigyan kita ng 1 minuto. Agad na ayusin ang katawan mo at gawing malusog. Kung hindi ako gagaling, hindi ka rin. Ludasha, pinahihirapan mo ako. Ikaw, gago ka. Zihi, Madam, bakit ka nandito? Kumusta na siya? Naligtas naman siya, pero yung kakayahang magkaanak, baka hindi na maayos. Hindi. Dumaan lang ako dito. Hindi na ako makakaanak. Paano na ang pagpapatuloy ng lahi? Zixing, mabuting bata. Totoo bang hindi ka na makakaanak? Naligtas naman ang tao. Sino ang magbabayad ng bill sa ospital? Ziyi, totoo ang sinasabi niya. Hoy, yung bill? Gusto mo pa ng bayad? Hindi na nga makakaanak ang tao. ikaw ang hindi makakaanak. Pasensya na, young master. Ngayon, kemikal na ikapon ninyo itong tao. Lu Jixing, ang lupit mo. Madam, tingnan mo, ano bang klaseng lalaki ang napangasawa mo? Kung hindi pa siya gumagaling, takas na tayo. Tao, Hoy, Lu Jixing, seryoso ka? Pa, huwag kang mag-alala. Gagaling din siya sa ilang araw. Dr. Ju, salamat sa pagligtas sa aming pamilyang Lu. Wala yon. Yung bill mo, ipapadala ko sa account mo. Siye. Pwede ka nang umalis. Changshin, ihatid mo ang bisita. Alice. Hey, Aray, pagod na rin ako. Uuwi na muna ako para magpahinga. Ay, Zehi, ay, kailan ka pa natutong magsinungaling? wala naman akong sinabi kanina. Ako ang may kasalanan sa mga nangyari noon. Titiyakin kong maliwanagan ang usaping iyon at ibibigay ko ang kasagutan sa iyo. Kapag naayos mo na, saka na natin pag-usapan. Ji, lumapit ka rito sa tatay. Tatay, medyo hindi ako maganda ang pakiramdam. Uuwi na lang ako sa kwarto. Ano ang hindi maganda? Kailangan bang tumawag ng doktor? Huwag mong kalimutan, doktor siya. Hindi mo kailangang sabihin sa akin. Kung may oras kang makipagtalo sa akin, mag-isip ka ng paraan para mapasaya ang asawa mo. Ano ang gagawin mo? Aayos ng ilang trabaho. Ang mga kabataan, hindi alam ang pagkakaiba ng oras ng trabaho at personal na oras. Nagkukulang ba ng pera ang pamilya natin? tita, dadalhin kita ngayon para maglibot. Oh, nakuha ng iba, di ba? Siyempre, yung batang Joe. Mas mabuti pa, Alam na, tatay. Kumusta ang investigasyon? Sir, nawasak ang footage ng CCTV noong gabing iyon. Pinag-aaralan ng mga tao natin kung paano ito maaayos. Bilisan ninyo. Si Po, At alamin mo rin kung may koneksyon si Shen Yao sa pamilya Gu. ang pamilya Gu? Sige po, gagawin ko na po ito. Huwag kang mag-alala. Nabura ko na ng tuluyan ang footage ng CCTV. Walang malalaman si Lu Jixing. Salamat, Sir Gu. Malaking tulong ang ginawa ko para sa'yo. Hindi naman masama kung samahan mo ako ng isang gabi, di ba? Huwag kang magmalabis, Gu Tianyao. Ako, simpleng bayad lang ang hinihingi ko. Pero ang pagtataksil mo kay Lu Jixing, mas malaki ang problema niyan. Sa bandang huli, hindi lang ikaw, Lei, Kao. Pati ang buong pamilya Shen ay madadamay. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang, tulugan mo lang ako ng isang gabi. Okay na. Imposible. Hoy, kung ganoon, sasabihin ko na kay Lu Jixing. Hoy, Sir Gu. Nagbibiro lang po ako kanina. Sir Gu, Shenji, ay, ang swerte naman. Sagutin mo ako. Ikaw pala yung laging nangaapi kay Shen Yao. Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? Hindi ko alam. Teritoryo ito ng pamilya namin, ang mga Zhou. Nagpakamatay ka lang sa sarili mong bitag. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin para kay Shen Yao. Sugurin niyo siya. Imposible to? Kung gusto mo pang makipag-away sa susunod, dapat marami kang kasama. Hoy, tol. Shenji Yi, anong ginawa mo? Wala.
Maliit na aral lang yon. Shen Ji, hindi kita palalampasin. Tungkol sa nangyari sa hotel, may nahanap na akong mga bakas. Sisiguraduhin kong malaman ang totoo. Magbibigay ako ng paliwanag. Ayos lang, naniniwala ako sa'yo. Ang bilis mo namang magbihis. Hindi pa ako nagsasawa. Gusto mo bang hubarin ko para makita mo? Huwag na. Mahilig ka naman diyan, di ba? Hindi naman. Ayoko nga. Sino ang mas mahalaga, ako o si Zhou Yifei? Bakit mo naman siya ikinumpara? Dahil asawa kita, ikaw lang ang meron ako. At ikaw lang ang magiging... Anak, sino ang nagdala sa'yo sa ganitong kalagayan? Si Shen Ji, Tai, ipagtanggol mo ako. Ano ba talaga ang nangyari? Itong si Shen Ji ay talagang napakasama. Mula nang siya'y bumalik galing probinsya, palagi na niyang inaapi si Shen Yao. Hindi ko napigilang pagsabihan siya. Minamaliit niya ako at niyurakan pa ang dangal mo. Hindi ko nakayanan ng galit, kaya pinapalo ko siya. Kaya niya, sinira ang braso ko. Nagsisinungaling ka. Tatay, hindi mo man lang inalala ang anak mo? Sinasabi mo pang nagsisinungaling ako? Ganito na ang nangyari. Hindi pa ba sapat na patunay? Bakit kasi siya pa ang ginulo mo? Siya pa talaga. Maghanda ka ng regalo at humingi ka ng tawad sa kanya. Baka sakaling maibalik pa ang braso mo. Isang hampas lupa lang naman siya. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Guro ko siya dahil doon. Hindi siya ang tipo na nanggugulo. Kung pinatulan ka niya, ibig sabihin, karapat-dapat kang mapuruhan. Kung hindi mo pa rin matanggap ang pagkakamali mo, edi ganito na lang. Ang braso mong ito, iyan na ang kapalit ng paghingi mo ng tawad. 20 taon pa lang siya. Paano siya naging guro mo? Hindi lang siya guro ko, kundi tagapagligtas ko rin, bagamat bata pa. Napakagaling niya. Ang kakayahan ko sa medisina ay umunlad dahil sa kanyang pagtuturo, kaya ako nakarating sa kinaroroonan ko ngayon. Ang Ren-Ai Hospital ng pamilya nating Joe ay umabot sa kasalukuyan. Dahil malaki ang naitulong niya. Ayon kay Shen Yao, si Shen Ji ay isang mahirap na kamag-anak na sinundo nila galing probinsya. Paano siya naging guro mo? Guro, narito ako upang humingi ng tawad sa ngalan ng walang utang na loob kong anak. Hindi na kailangan. Maliit na bagay lang iyon. Huwag mo nang isipin. Anak, ang walang utang na loob. Halika rito agad. Paumanhin. Ako ang may kasalanan sa nangyari. Naway maging mabait ang loob ninyo. Sana'y mapatawad ninyo ako. Shiner, masyadong naging mapagmalaki. Kasalanan ko ang hindi siya naitama. Ako na ang bahalang parusahan siya para sa inyo. Wag na. Dahil sa respeto ko sa iyo, pinatawad ko na siya. Salamat guro sa hindi pagdaramot kay Shiner. Guro, hindi ko alam na ikaw ay may asawa na pala. Sa ibang pagkakataon, ako'y maghahandog ng isang malaking regalo. Ayos lang, ayos lang. Hindi pa ako kasal. Gusto mo pa ring magpanggap na wala tayong kinalaman sa isa't isa? Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi pa tayo nagkakaroon ng kasal. Ah, ang ibig mong sabihin, may utang ako sa'yo na isang kasal. Oy. Sina, Bakit hindi ka magpasalamat kay Lola? Salamat po, Lola. Pag uwi ko, sisiguraduhin kong didisiplinahin siya ng maayos. maaga na ang oras. Maaga rin kayong umuwi at magpahinga. Aalis na kami ngayon din. Hindi na kami makakaabala sa inyo ni Lou. Sige, magpahinga kayo. Tara na.
Ginoong Lu, mahirap mag-hail ng taxi dito. Pwede po ba akong masabay? Ginoong Lu, Karapat-dapat ka ba? Anong ginagawa ni Shen Yao dito? nakalimutan mo na ba yung gabing iyon? Tayo? Dahil naalala ko nga, kaya ko nasabi yan. Hindi niya dapat malaman ang nangyari nung gabing iyon. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para balikan ang mga alaala kasama si Ginoong Lu nung gabing iyon. Sinabi sa akin ng ate ko. Ang sungit-sungit mo raw nung gabing iyon. Bakit hindi mo sabihin ang ginawa ko? Babae ako. Paano ko sasabihin yan ng walang hiya? Basta, ang sungit mo talaga. Paano ako naging sungit sa panaginip mo? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Kung gusto mong maglaro, nagsisimula pa lang ang laro. Oo nga pala. May kompetisyon sa kaalaman ng traditional Chinese medicine sa lungsod. Gusto kong sumali. Sige, may maitutulong ba ako? Hindi na. Sinasabi ko lang sa'yo. Eh kung ganyang level ka, pag sumali ka sa ganyang kompetisyon, parang college student na nanununtok ng kindergarten. Wala namang ganoon. Ano? Meron na? Ngayon, tingnan natin kung anong rason ng pamilya Lu para hindi ka papasukin. Ano ba ang pakiramdam ng umibig sa isang tao? Ang umibig sa isang tao ay gusto mong itumba siya. Itumba? Ano ba yan? Itumba? Paano itutumba? Baka naman. Subukan ko. Anong ginagawa mo? Wala. Pagod na ako sa maghapong trabaho. Sabi ng netizen, ang umibig sa isang tao ay gusto mong itumba siya. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ba ako. Ang pagtumba sa isang tao ay maaaring nangangahulugang gusto mo siyang matulog. Pero kung pag-ibig, dapat itumba mo siya habang buhay at panagutan siya. Paano mo nalaman yan? Nabasa ko sa internet. Ngayon na ilalabas ang resulta ng kompetisyon. Kinakabahan ka ba? Maliit na bagay lang yan. Hindi ako kinabahan. Narinig ko na darating din si Ginoong Shengshu ngayon. Ha? Anong nangyari? Huwag na lang kaya tayo umalis? Siguradong ako ang magiging number 1. Pagdating ng panahon, padalhan na lang nila tayo ng premyo sa bahay. Sehi, Sino ito? Guro. Ito ba yung si Liu Dabao na madalas mong banggitin? Oh, Ziyi. Naghihintay ka para sa awarding? Saan ka pupunta? Sinabi ng misis ko, siguraw daw na siya ang magiging champion. Parang tao na takot sumikat, baboy na takot tumaba. Hintayin na lang natin na dalhin ang first prize sa bahay, di ba? Kaunti na lang ba ang pagkakilala sa kanya? Guro, ako. Lumaki na pala ang batang ito mula sa pamilya Lu. Ang ganda ng itsura. Ginoong matanda, kilala niyo po ako? Kilala. Kayo po ba ay? Ako si Shengshu. Ah. Si Ye, ha? Nalibang ka na sa mundo. Hindi ba dapat umuwi ka na? Shengshu, wag. Si Shi, nakapag-asawa na siya sa pamilya namin, ang mga Lu, habang buhay siyang Lu, pati sa kamatayan. Kinakalaban mo ba ako para kay Gigi? Hindi po. Pero, sobrang gusto lang ng pamilya namin si Ji. Kayo po, pwede po bang magparaya na lang kayo? Sa pagkakaalam ko, si Ji sa pamilya ninyong Lu hindi naging masaya. Tama ba, Ziyi? Wala po, Guro. Wala? Ano naman ang nangyari kay Shenyao? Ako. Lola, yung Shen Jiyi na yon nitong mga nakaraang araw, talagang sumisikat na sumisikat. Ganito na ang kalagayan niya.
ni hindi man lang niya naisip tulungan ang pamilya nating Shen. Itong Shen Jiyi, pati si Lu Jixing, ang apo kong si Yao, buntis sa kanya. Paano kanya ginaganito? Dadalhin kita ngayon din sa pamilya ng mga Lu? Lu, buntis ang apo kong si Yao sa iyo. Tatanggapin mo ba o hindi? Imposible yan. Nagkukunwari pa ba ako sa iyo? Ito. Bibi, Shen, edi binabati kita. Pagpapakasal dahil sa buntis. Tagumpay na nakapag-asawa sa mayamang pamilya. Lu, ngayon, pwede mo na bang kanselahin ang kasunduan kay Shen Jiyi? Ikaw ang nakapag-asawa sa mayaman. Ano ang kinalaman niyon sa akin at sa asawa ko? Lu, ano ang ibig mong sabihin? Buntis si Yao sa iyo? Aaminin mo ba o hindi? O baka naman ayaw mo talagang pakasalan ng apo kong si Yao? Maniwala ka. Bukas, ilalabas ko itong issue na ito para malaman ng lahat. Para malaman ng buong Haicheng ang ginawa ng pamilya ninyong Lu. Ikaw naman, Lola. Matanda ka na. Dapat nasa bahay ka lang, nagpapahinga. Bakit sumama ka pa sa bata? Ano ba ang pakulo ninyo? Young Master Lu, ang lupit mo naman. Hindi mo man lang ako kilalanin. Okay lang. Pero pati ang sarili mong anak, ayaw mo rin? Ipakita mo sa kanila. See ya, young master. Ano ang ibig mong sabihin? Malalaman mo rin pagkatapos. Ito ang CCTV footage ng hotel nung gabing iyon. Nung gabing iyon, pagkatapos ilagay ni Miss Shen ang young master namin sa kwarto, umalis na siya. Makalipas ang 1 oras, dumating ang asawa ng amo namin sa hotel at umalis lang siya nung umaga na. Pagkatapos, bumalik si Miss Shen sa kwarto at sa loob lang ng 3 minuto, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Gusto mo pang ipagpatuloy? Totoo ito? Lola, pasensya na. Mali ako. Lalong lumalala ang ugali mo. Nag-imbento ka pa ng buntis para lokohin ako. Lola, buntis talaga ako. Kung gayon, ang dinadala mong anak, kanino ba talaga? Lola, ang mga bagay ng pamilya Shen dapat pag-usapan sa loob ng bahay ninyo. Tara, Sandali lang. Ginang Shen, may buntis siya ngayon. Kung hindi agad hahanap ng Zhou Xiaoye para mag-propose, kapag lumaki na ang tiyan niya, sa reputasyon ng pamilya Shen, hindi maganda. ang reputasyon ng pamilya Shen nawala na dahil sa'yo. Sumama ka agad sa akin. Lola, Mabuti, Xiaoye. Natapos na ang problema. Susi ang kotse. Xiaoye, ano ang gagawin mo? Susundo ko ang Xiao Nainay. Guro, nanalo ako ulit. Ayoko na, walang kwenta. May kailangan ka? Ang nangyari noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? At wala talaga sa amin. Ano ang dapat sabihin dito? Pero importante sa akin iyon. Zihi, unang beses kong nagmahal. Unang beses din na ganito kasama ang isang tao. Nakita kitang kasama ng iba. Noong kasama mo siya, naiinggit ako. Kapag wala ka sa tabi ko, naaalala kita. Gusto kitang yakap habang natutulog. Gusto ko, panagutan ka habang buhay. Ang mga salita mo, natutunan din sa internet. Totoong puso. Si, Kaya gusto mo sumama sa akin. Pumunta ang pamilya Gu para i-cancel ang kasunduan sa kasal. Bukas, malalaman ng buong Haicheng ang pangyayaring ito. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang aming pamilyang Shen ay tuluyan ng gumuho. Lola, Ano ang pakay ninyo rito? Para lang ba kami pagtawanan? ang pagbagsak ng pamilyang Shen sa kasalukuyan ay dulot ng iyong sariling pagkakamali. Ang pagbabalik ko sa pamilyang Shen ay para lamang tuparin ang huling hiling ni nanay. Ilibing siya kasama ni tatay. Ting-er, anak ko. Pasensya na sa iyo, anak. Ngayon ka pa nagsisi? Hindi ba huli na ang lahat? Ilabas mo ang selyo ng angkan. Gusto kong ilibing sila sa libingan ng pamilyang Shen para hindi na sila maging mga kaluluwang nag-iisa.
Tapos na ang lahat ng dapat gawin. Bukas, sumama ka na sa akin pabalik. Guro, Guro, tapat ang aking nararamdaman para kay Shen Ji. Pakiusap, payagan ninyo kaming dalawa. Handa kong ialay ang buong pamilya Lu bilang dote upang makuha si Shen Ji. Kung gusto ko ang pamilya Lu, matagal na sana itong naging akin. Guro, Shiyi, ano ba ang ginagawa mo? Guro. Sa pagkakataong ito, baka hindi na talaga ako makakaalis. Bakit hindi mo pa siya tulungan na tumayo? Z,